Hi guys! Nurse K po pala ulit and welcome back to my YouTube channel. So medyo natagalan po yung next video ko para dun sa CGFNS preparation ko part 1 no kasi medyo na busy po ako nitong mga past few weeks. Kasi nung May po, umuwi kami sa Nueva Ecija dahil dun ako nag-celebrate ng birthday ko with my family. Then, nitong June, pagbalik ko sa center, prepare po kami for DOH inspection kasi kaya medyo na busy. Wala akong time para mag-video, wala akong time para mag-edit. Though marami akong video, marami sana akong gustong i-post, i-share sa inyo, pero wala lang akong time i-edit. So, without further ado, start natin itong next disclaimer video. Din po pala. Ito pong video na to, yung CGFNS preparation part 2 ko, again, hindi po ako expert or anything. Lahat po ng ikikwento ko sa inyo is part lang po ng experience ko in this CGFNS preparation. So, if may mga questions kayo, pwede kayong mag-comment. Then, kung di ko alam, pwede ako magtanong sa mga experiences ng friends ko para ma-share ko sa inyo. So, start po tayo ulit. So, mga chang, ayun nga, so nasimulan na natin yung my profile, di ba? Balik tayo dito sa dashboard and then click nyo yung shopping cart. Doon sa shopping cart, maraming mga services na lalabas. Ang piliin niyo is yung VS or Visa Credentials Assessment. Then, pagka-click nyo lang nun, purchase nyo. At that time kasi, ang binayaran ko is $700. Then, after nun, lalabas na to sa dashboard ninyo. Then, i-click nyo lang yung Visa Credentials Assessment na yan. Then, lalabas yan. So, ito na lang yung kaisa-isahang screen cap na na-save ko. Actually, hinanap ko pa to sa email ko na sinend ko dun sa direct hire ko. Buti na lang meron. So, dito sa box na to, makikita nyo, may naka-color green, may naka-color red. So, ang ibig sabihin, kapag red, hindi pa nare-receive ng CGFNS yung documents na pinadala mo. Then, yung yellow, na-receive nila pero under review pa. Then, yung green, yun, meets all program requirements or na-approve na nila. So, pagbukas ko nga po pala nito, mga chang, yung iba dito, naka-green na. Like nitong sa photo, payment in full, pati nga yung sa itong license validation form ko sa New York, promise, naka-green na siya. Pero anyway, sabihin ko muna sa inyo una kong inasikaso. So, yun, unang ginawa ko is sa PRC. Nag-book ako ng appointment sa Leris, December 21, 2023 yung nakuha ko. Same process lang siya nung kumuha ako ng NCLEX, no? Ang binook ko is yung state board verification, pati yung good standing. So, 75 pesos each yon. After nun, dinala ko rin, or nag-generate din ako ng form. Ito yon. Then, lalabas yung form. 4 pages yata yan or 5. Pre-filled up na rin siya. Ang gagawin nyo lang dyan, mag-sign kayo dito, and then yung date. Then, after nyan, ayun, punta kayo sa window 4 again, sabihin nyo CGFNS, then parang may babayaran kayo ulit na 200 dyan, and yung metered stamp ulit. Then, after nun, mabas ako, pumunta ulit ako sa DHL, ang binayaran ko that time is 2,380. Then, yun nga, balik ulit ako sa window 4, pumirma lang ako dun sa parang logbook nila. So, sa pagkakaalala ko, naging meets all program requirements tong license validation ko sa PRC, mga January 20 yata yon. So, from December 21, January 20 na meets all program requirements na yung PRC ko. Then, next kong ginawa, yung sa school credentials ulit. So, punta ako sa school, punta ko kay registrar, then sinabi ko, for CGFNS naman po ngayon. So, ang mga dinala ko sa school namin is yung generate ko na form dito. Then, pre-filled na rin siya. Then, the rest niyan sa back, yung school na yung fill out niyan. Tapos, sinign ko lang, then nilagay ko lang yung date ng araw na yon. Ang inclusion nun, TOR, RLE, course description, care of school na rin yun. Then yung diploma. Then all in all, ang binayaran ko, kasama na yung DHL, is 6,094. Iyak malupi. Tapos, eto mga chang, yung license validation ko ng NYSEB, pag open ko kasi green na talaga siya. Then, after a few days, naging meets all program requirement na din yung meron dyan sa baba, wait lang. Ayan, yung past CGFNS qualifying exam or NCLEX RN.
Basta nag-green na lang siya. Pero kasi, may mga cases kasi or may mga kakilala din kasi ako na nag-request pa sila sa NYSED ng candidate report na isend sa CGFNS para dito. Kasi ang nare-recall ko lang na ang nagpa-request sa akin ng candidate report is yung direct hire ko na agency. So, from NYSED, nag-request ako to send dun nga sa direct hire agency ko or dun sa address nila. And it cost around $20. Then, next itong secondary diploma. So, wave na yung sa akin kasi thunders na tayo. More than 10 years na tayong graduate. Ito yung sa high school diploma. So, if wala pa naman 10 years kayong graduate, ang alam ko, upon researching, i-generate nyo lang to, then fill out, and then punta kayo sa contact us. Ito yon. Click nyo lang tong contact us, then lalabas yan. Then, click nyo lang yung visa screen, visa credentials, assessment VS. Then, lagyan nyo lang yung questions nyo or yung comments about dun sa diploma nyo. And then, ayan, i-attach nyo lang yung files and then, submit. Okay, so yung last kong inasikaso is the IELTS. I took my IELTS exam noong January 12 and 13, 2024 under IDP Philippines. So, bukod yun, no, nakabukod pa si speaking. So, 2 beses pa akong bumalik ng Tagaytay. Sobrang gastos talaga. Ang result lumabas nung January 26. So, anong ginawa ko ganito? Nagpunta ako sa IDP IELTS website, then dinownload ko yung additional TRF form dito. And then, lumabas ito. Finilautan ko, and then naging ganito. Then, by January 29, nag-email ako sa IELTS IDP. Sabi ko lang, hello, I'm Catherine Mias Pamatigan and I took the IELTS exam on January 12 for speaking and January 13 for listening, reading, and writing. I am humbly asking for a TRF to be sent to CGFNS for my visa application. And attached with this email is the additional TRF request form. So, yon, in-attach ko yon. Then, kinabukasan, January 30, nag-reply naman sila na an electronic copy of your TRF has been sent to CGFNS on 30th of January 2024. So, by afternoon ng January 30, yung passing English score naging meets all program requirements na yan. Sa baba pa niyan, i-indicate pa nila isa-isa yung naging score mo dun sa reading, writing, and listening. Hindi ko na i-post dyan or hindi ko na ilalagay kasi ganun din, i-blurred ko din naman mga scores ko. So, after nyan, January 30 na yung last kong ginawa, naghintay na lang ako hanggang yun, nag-green man siya lahat. Yay! Tapos, ito na yung aking visa screen. Tada! So, dito mga chang, ang summary ng nagastos ko, visa credential screening, converted into peso, 38,500, PRC 2,380, school credentials 6,094. Dito ko na rin isama yung IELTS exam 12,350 with a grand total of 59,324. Iyak talaga, malupit mga chang. Then yung timeline ko, nag-start siya ng December 14, 2023. Then visa screen, na-issue siya no February 3, 2024. So mga halos 2 months lang siya. Guys, thank you po sa panonood itong video na to. At pagpasensyahan nyo na po kung medyo magulo po yung explanation ko kasi talagang nirecall ko lang po ang lahat. Hindi ko din masyadong nilista tong pangyayari sa CGFNS na to kasi gusto ko na lang that time is matapos, no? So, ayun nga, recap po for this visa bulletin ngayong dumating na July. So, walang movement. Ganun pa din, as usual, hintay pa rin po tayo. Ang importante, may hinihintay po tayo. I-busy na lang po natin yung sarili natin sa ibang mga bagay. Focus tayo sa siguro sa mga skills na pwede pa natin baunin doon sa US, sa pamilya, travel, if may pera. Mas maganda if mag-save din tayo, no? So, ayun lang. If bago kayo sa channel na to, please subscribe po kayo and like na rin po itong video nito. So, see you again po next time para po sa mga susunod pa nating kwentuhan. Bye!